Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, good evening sa inyo mga idol. Medyo late na tayo mag-update ngayong Sunday night ha, pero matindi to. Mga lods, no? Matindi, siksik ang ating mga balita ngayon. Lalo na sa global news, grabe na yung nangyayari pala sa ibang bansa. Mga idol, at syempre update tayo sa mangyayari ngayong week sa ating crypto, no? Meron tayong malapit na update dyan. So, bago ang lahat mga lord, syempre alam nyo na like, comment, subscribe kayo, click nyo yung notification bell. Libre lang po yan. At syempre malaking tulong yan sa ating channel, okay? So, start na agad tayo. Medyo matindi yung mga balita natin. So, ito mga lods grabe to, kita nyo yan mga idol. Oh, Ukraine. Long-range drones just obliterated the largest Wildberries logistics center in all of Russia. A massive fire has engulfed the entire 250,000 square meter logistics center in Koledino in the Moscow region. 13,000 people were employed there. Grabe, 13,000 people mga idol. Tignan nyo kung gaano nangyari dyan. Ang laki niya no mga idol, oh. Kita nyo? 250,000 square meter mga idol. Tapos nasa 13,000 ang mga nagtatrabaho diyan mga lodi. Ayan yung inatake ng Ukraine using yung drone attacks nila. Mga lods, grabe. Ayan no. Kita nyo naman no. Sobrang tindi nito. Ukraine drones struck. Ayan no. Oh. Largest, most important logistics center. The company other major warehouse is in Electrostal was destroyed in a strike in July, effectively leaving Coledino as the largest remaining logistic. Tapos binakbakan din, no? Grabe mga idol, sobrang tindi nito. Tapos, syempre ano ito kumbaga puntos to sa Ukraine kasi ang laki ng na-damage nila sa Russia. Tapos dito naman, ito naman yung report ng Ukraine mga idol na talagang parang sinasabi dito parang nakakausad sila mga idol. Nearly 43,000 Russian troops lost in 1 month. Grabe, napakadami niyan mga idol. 43,000 na tao, 'di ba? O troops as Ukraine claims major gains. July may have been one of Moscow's bloodiest month of the war. Ukraine claims Russian forces suffered 42,860 casualties. Killed and wounded in July alone mga idol. July lang yan nakaraan July lang. Ganito na halos 43,000. Making it one of the costliest months since the invasion began. At the same time, sa Kiev says it retook nearly 300 square meter o square miles pala. 300 square miles and 20 settlements along the southern front. Parang ang sinasabi dito, marami nang na lost na Russian troops tapos nakuha pa nila yung 300 square miles na lugar. Ukraine also launched some of its deepest strike inside Russia, reportedly hitting an airbase hosting MiG-31 aircraft, an oil facility, and a major aerospace center. Tapos labas pa to dun. Mga lods, ayan pa. Is Ukraine finally gaining the momentum needed to change the course of the war, or can Moscow absorb the losses and keep fighting? So kasi parang ano to mga idol kala natin nabaling yung pansin natin sa Iran tsaka sa US tsaka sa Israel. Pero dito ganun pa rin pala mga idol, tuloy-tuloy pa rin at lalo pang lumalala. 'Di ba? So matindi pa rin yung bakbakan dito. Eto nga mga idol, ngayon lang to. A fresh wave of Russian naman yung umatake ngayon sa Ukraine mga lodi A fresh wave of Russian ballistic missiles is slamming into Kiev. Ayan reports indicate that not a single one was intercepted. Kumbaga, nung binato ng Russia yan sa Kiev, walang na-intercept kahit isa. If true, kung totoo daw yun mga idol, Moscow just learned something terrifying. Kiev air defense are running out of answer. Kumbaga, yung Kiev, yung air defense nila mukhang humihina na. Kaya pwede nang tuloy-tuloy na umatake yung Russia. So, dito, sa unang news natin, kung titignan natin, parang nakalamang na yung
Ukraine, although napakalaki naman talaga ng na-damage nila na to, mga idol, sobrang tindi nito. Breaking news to, mga idol, sa buong mundo, mga lods, ang laki niyang ginawa ng Ukraine yan. Pero gumanti naman yung Russia at ayun na nga, inatake nila yung Kyiv, mga lods, no? So pasok lahat ng missile, ballistic missile, wala man lang na-intercept kahit isa. Grabe, mas umiinit pa, mga idol, no, yung bakbakan ng Russia at ng Ukraine. Medyo parang nalipat dito, mga idol, yung sa Israel at sa sa Iran. Oh, eto na yung Kyiv ngayon, mga idol, no? August 11 to 14 and 16, 2026. Mga idol, emergency services are working at the site of the Russian strike that took place this morning and last night. In Kyiv, the fires were quickly extinguished, and the emergency work is now ongoing. The Russians injured 6 people in the city and the region. Yung Kremenchuk and Kryvyi Rih were also hit with ballistic missiles. Whether the Russian can reach with their ballistic missiles the strike civilian infrastructures, in Kryvyi Rih, 2 people were killed and 14 others were injured. 1 person was killed in Sami. My condolence to their families and loved ones since this morning. Air raid alerts have continued in many region. The Russian launched another wave of drones. Ano kasi to? Si Vladimir Zelensky to, mga idol eh. Follow natin. Post niya yan eh. This week alone, 13 regions came under attack. The enemy launched more than 1,550 attack drones, nearly 1,560 guided aerial bombs, and 66 missiles, 62 pala, missiles at our cities and communities, most of them ballistic missiles of various type, iba-ibang klaseng ballistic missile daw. I am grateful to all the services, state emergency service units, police, and medics who are the first to arrive at the sites of attacks, help people, and respond quickly to save lives and restore normalcy. It is very important that these dedications of our people be complemented by new steps from our partners to protect the skies. No, wala nga walang nakalusot wala silang naprotektahan, lumusot lahat eh. When North Korean ballistic missiles destroy infrastructure and claim lives here in Europe, European interceptors cannot simply be allowed to sit in storage. Lives need to be protected. Russia must be stopped. New package literally mean lives saved and infrastructure protected every single day. I thank every partner who is helping with this. So ayan mga idol, grabe yung nangyari sa Kyiv. Mga loads, no? Talagang medyo malaki yung naging damage niyan dahil sa mga ballistic missile na pinadala ng Russia. Okay, grabe. Grabe yung nangyayari ngayon mga idol, no? Parang back to 20 kailan ba nagsimula yung Ukraine Russia? Matagal na rin eh mga idol eh. Last ano pa yan eh. Last cycle. 'Di ba? So ngayon bumabalik na. Nako, mas umiinit pa ngayon mga idol, no? Russia continue attack. Ayan oh, 'di ba? May mga news na diyan. Punta naman tayo dito. Ito, matindi rin to sa global news mga idol. Grabe na tong unang mga news natin eh. Talagang bakbakan na to eh. Pero ngayon, ito malupit din to. Hindi to bakbakan, sakupan na to. Mga idol, kung titignan nyo dito mga lodi, yung mga tao na yan, sino yung mga yan? No? Mga migrants yan. Did anyone really think the invasion of Ceuta was over? Thousands are still trying to storm the city, one of Europe's only land borders with Morocco. This isn't a one-day headline. Ayan no, in late July, 70,000 plus people poured in within hours. Nearly 100 died and most were pushed back. But the pressure never stopped. Borders don't defend themselves, especially under someone like Pedro Sa. Ito mga lods. Ito yung mga migrants na galing sa Morocco. Ay hindi ko alam kung sa Morocco to pero grabe to. Pumupunta sila ngayon ang daan nila dito sa Ceuta, mga idol, no? Ayan, ang dami niyan mga lods. Kita nyo, all it took was a couple of weeks, Ceuta is destroyed. Ang dami ng tao dun, no? Mga kung saan na sila tumitira, mga idol. Yung beach kita niyo yung beach. Yung beach mga idol, tinambakan na ng mga gamit usually mga sapatos to ng mga migrants mga idol
Grabe 'no, isipin niyo mga lods gano'n pupunta yung mga tao 'no sa no mga idol, oh, 7 hours ago, a second wave of migrants made their way into Ceuta last night. Riot police were deployed along the border with Spanish and Moroccan authorities claiming they calmed the surge. But locals in Ceuta are saying there are thousands more now in the city. Grabe, isipin nyo mga idol, anong gagawin nyo pag sa Pilipinas kasi hindi pwede to eh. Tsaka, pa, tsaka malamang hindi kung sakali lang no, if ever, isa sa mga kung sa ugali ng Pinoy, mga lodi, hindi tayo papayag ng ganyan eh, mga dayuhan yung parang biglang pupunta sa sa Pilipinas, tas biglang mga angkin ng mga land, ng mga, kasi saan sila titira? Mga idol, sa tingin nyo, yung sobrang dami ng tao na yan, no? Tas biglang pupunta sa land nyo, anong gagawin yung mga yan dyan? 'Di ba? Tignan nyo, tas nanggugulo pa, oh. Hmm. Oh, Moroccan, Muslim men enjoying themselves in Ceuta. Isipin nyo nanggugulo. No, grabe. Tignan nyo naman, mga idol. In just 2 weeks, African immigrants turned the Spanish city into African slums. Grabe, huts made of sticks and cardboard, garbage, and human excrement everywhere. Kumbaga, ang bababoy na nila dyan. Mga lodi, dyan na sila dumudumi, lahat na mga idol. Tignan nyo, gumawa na sila ng mga, sa beach, gumawa na sila ng parang mga, parang squatter na tirahan, parang ganun. Mga idol, sa tingin nyo sa Pilipinas, ubra yung mga ganyan, mga lodi. Grabe, 'di ba? Kita nyo ayan, ang dami ng tao. This is Ceuta after 18 days of invasion. Totally collapsed and thousands of immigrants in the streets. Fighting, raping, and squatting. Mga kumbaga nag-squatter. Mga squatting. Mga nag-squatting sila dyan. Mga 3GS daw. While you're worried about the 2027 eclipse and which glasses to get, Tambourine Country. Ayan mga lods. Kita nyo, ang dami. Isipin nyo paano mabubuhay ang mga yan, mga idol. Tapos, usually, puro lalaki pa. Kita nyo yan, Ang hirap niyan, mga lods. Sa Pilipinas yan, malamang laging riot eh. Pag nakita ka na na ibang lahi ka dito, magkakampihan talaga lahat ng Pilipino eh, mga lodi. Bakbakan talaga yan eh. Kaya lang, syempre sa kanila to, dikit-dikit kasi yung land nila. Sa atin, mahirap mga idol. Dahil bago ka makapunta sa atin, talang dati, maraming isla kang dadaanan. Tsaka malabo sa atin mga lods, no? Dito lang talaga sa kanila may mga ganito eh. Mga biglang papasukin ng mga immigrants. Ayan, nakita nyo mga lods, kahit sa puno, nagbabahay na yan mga yan, no? Illegal immigrants are now living in trees in the UK. This isn't a Babylon Bee headline. What the F, England? Kita nyo yun mga lodi, sa mga puno, may tumitira na. 'Di ba? Grabe sakupan na mga lods. Grabe yan. Ayan ganyan sila kadami. Kaya nga sabi ng Pope dito mga idol happening again in Spain, the bishop called it, they are not refugees mga idol, they are invaders who want to Islamize Europe. They want to destroy Europe's religion and culture. Ayan ayun yung sabi ng bishop Ang tanong, naniniwala ba kayo kay bishop? 'Di ba? Grabe. Kumbaga gusto nilang i-destroy ang dami niyan mga idol, imagine Ang daming tao. Kumbaga hindi na safe lumabas pagka ganito eh. Kahit nga sa loob ng bahay mo, kung malapit ka sa mga yan, baka pasukin ka pa niyan eh. 'Di ba? Kailangan dyan may gamit ka, kaya lang bad yun. Mga lodi mo, kulong tayo pag nahuli tayo. 'Di ba? So grabe. Ang hirap protektahan ng pamilya mo pagka ganyan mga lodi. Sobrang dami. Parang mga zombie na yan 'di ba? Speaking dito tayo sa China, grabe. Alam nyo, yung China, iba talaga mag-isip mga idol eh. Although unang nakaisip nito is sa US, pero China ang gumawa. Kita nyo China buried the internet underwater. China built a 1,300 ton data cabin submerged under the sea.
housing 24 server racks and 400 to 500 servers, mga lodi. Alam niyo isa parang sa Paxilica, mga lods, yung mga gagawin doon ng mga hub, yung mga server doon, yung mga may init yung kaya kailangan ng maraming tubig, di ba? Sabi nga nila, ocean water does the cooling. Ayun yung tricks doon. Ang galing ng China. Di ba? Ang ginamit nilang pampalamig, yung ocean water. Kasi sa ilalim nila ng dagat ginawa eh. Oh, no massive air conditioning systems. No cooling towers. Just cold seawater doing the work. Standard data centers can spend up to 50% of their energy on cooling. 'Di ba? Ganun kumbaga, sa pagpapalamig pa lang halos 50% na yung mangyayari sa iyo. Gagawin mo. This one cuts that to below 10% and China plans to build 100 of these underwater data cabins. Grabe yan, mga idol. The craziest part, alam niyo yun, Microsoft invented the concept. Kumbaga, yung konsepto na to, Microsoft ang nakaisip niyan. Project Natic prove underwater data centers could work, no? Pero sino gumawa? Tinest ng Amerika, pero China is scaling it. Kumbaga, pinag-improve mas ano nila, kumbaga mas na-appreciate nila, mas ginusto nilang gawin kaysa sa Amerika. 'Di ba? The AI data center race just got a lot more interesting. Oh, grabe. Ang lupit ng China, mga lodi. Imagine, naisip nila yan, oh. 'Di ba? Oh, panis na naman si Daddy Trump, mga idol. Patay tayo dyan, naunahan na talaga. Kumbaga, sobrang advance na ng ginagawa ng China, pero yung US, dinidelay pa yung Clarity Act. Doon pa lang, no? Lalo pa sa Pilipinas, na huwag nyo nang tanungin. Wala dito, mga idol. Oh, sabi dito, speaking of China, breaking China just changed the game. Nako, ano to? Ba't may XRP dito? XRP, HBAR, XDC, and XLM are suddenly back in the spotlight. If China's latest move impacts global payment, tokenization, or digital assets, this network could be worth watching closely. The crypto chessboard is moving. Kumbaga gagamitin nila yan, mga loads, no? Yung HBAR, XDC, XLM, tsaka XRP. Tapos, dito naman, eto mga idol, alam niyo si Trump, ano lang talaga puro business lang. Kita niyo to, nauna pa tong na-aprobahan, no? Yung World Liberty Fi wins preliminary OCC approval for National Trust Bank. 'Di ba? Ang alam ko, nauna nag-apply dito, Ripple Kaya lang, magmi-meeting naman sila next Wednesday 'Di ba? The comptroller of the currency, cleared World Liberty Trust Company on Friday. A step toward issuing and redeeming the $4 billion USD1 stablecoin in-house rather than through its current issue in issuer BitGo. No, kumbaga hindi ito yung parang bank na mga BDO gano'n hindi mga idol, no? The charter also covers custody and conversion services for institutional clients. Iba yung kanilang ino-offer, no? Pero parang ganun na rin, mga lods, no? Kaya lang kasi syempre stablecoin to mga lods Pero condition remains before final signing off, including kailangan pa nila ng makuha yung requirement na to na 20 million in minimum capital. Syempre may magrereklamo diyan, mga idol. Sino ba yung number one critic ni Donald Trump? Senator Elizabeth Warren has urged the regulator to halt the review over President Trump's stakes in the venture. So ayan, magtatalo-talo na naman sila diyan, mga idol. Pero ginagamit talaga ni Trump yung kanyang kapangyarihan, mga idol, para yung mga business niya sa crypto ay lumusot, mga idol. Ayun lang yung tingin ko mga lods. Isipin nyo, nauna pa to, daming nag-apply Ripple, ano pa ba yun? Circle, meron pang isa Nakalimutan ko na, 4 yan Alam ko 4 o 5. Di ba? Hindi ko nga nakita yung yung World Liberty pa Tapos daw na pa sila. Hindi ko lang napansin dati. Pero hindi Everyday tayo So, siguro nga, hindi natin alam, mga lods, di ba? Ito na yung mangyayari next week, ngayong week na darating. Mga idol na magbibigay ng matinding pangyayari sa atin ngayong volatility ngayong week. Ano to? Pataas ba o pababa? 2 meetings this week could decide the future of crypto in America. No, the White House sits down with crypto leaders on Wednesday. The CFTC meets on crypto rules on Thursday. Congress already failed
The Clarity Act missed its August window and gets no Senate vote until September at the earliest, September 15 to be exact. Ito na yung mangyayari ngayong week mga idol. No? Monday, ano mangyayari sa Monday? US stocks open after Iran says the strait will not reopen. So, alam niyo naman na umaasa pa rin dun yung minsan, di ba, kapag yung mga news sa Strait of Hormuz, nagiging ano yun, naka-apekto yan sa market eh. Eh, ang sinabi dito, hindi pa rin mag-open yung Strait of Hormuz. So, anong asahan natin? Baka bumagsak yung market pag nag-open siya. So, hindi natin alam pwedeng baliktad. Ano pa, ngayong Monday, Japan quarter 2 GDP. Lalabas yan mga idol, malalaman natin. Pagdating ng Tuesday, US housing market data ang mangyayari dyan. Sa Wednesday naman, ito na yon. Meeting na ni Daddy, no? White House meeting with crypto leaders, FOMC minutes, no? Ito muna, tapos pagdating ng gabi, FOMC minutes. Mga lord, sa ating Forex calendar, makikita natin yan. After ng meeting kay Daddy sa White House, Thursday naman, CFTC meeting on crypto regulation. Kasama dyan si si Paul Atkins. Di ba? So, ito yung buong linggo natin. Friday, Japan inflation data. S&P Global Manufacturing PMI. CFTC Chair Mike Selig has already said the agency will write the rules itself if Congress does not. No? Sinabi na ni CFTC Chairman, no? Kung hindi niyo ipapasa o hindi niyo yan yung Clarity Act, kami ang gagawa ng rules. No, this week shows whether that is still the plan or the plan is for Daddy Trump to be a trillionaire. Hindi natin alam pero ito yung isang buong linggo natin na medyo mga importanteng mangyayari, no, from Monday to Friday. So abangan natin yan, magiging volatile ang buong week natin ngayon, mga lodi. Punta tayo dito. Nako, isa pa to. Medyo bad news to, pero 50-50 to. Pwedeng bad news, pwedeng good news eh. Kasi XRP social negativity negativity hits 3 months high as ledger activity climbs. Kumbaga ang sinasabi dito, yung kumbaga yung mga balita sa XRP ngayon puro negative, mga idol, no. Although kumbaga yung hindi mismo yung mga partnership or something. Kumbaga pag tinitignan kasi yung chart, ang baba, ganito ganyan, magbababa pa to, ganyan. Puro halos mas marami yung negative ngayon kaysa positive. Pero kabaliktaran naman yung nangyayari sa mismong ledger. Kasi sa ledger, ang ganda ng nangyayari. Sentiment track bearish XRP commentary across X, Reddit, and Telegram. No? Ayan. Kumbaga, puro bearish. Sentiment hit its most extreme level in 3 months this week. Kumbaga, sobrang extreme na nung ating parang bearish na sa social media, with the token slipping back to around $1. Pero on-chain activity moved the other way, mga idol, reaching 49,929 active addresses in a single day. Ganun ka-active yung ledger. Now, the highest in over 2 months after July near 2026 lows. No? Sentiment data frames the divergence as a potential contrarian signal. Pwede raw maging signal yun, mga lods. So, although pagdating sa social media, parang ang negative ng XRP, pero yung nangyayari sa likod, no, tulad ng mga nangyayari sa XRP Ledger, 'di ba? Imagine 49,929 active addresses sa loob lang ng isang araw, 'di ba? The highest in over 2 months, no? Pero yung news sa XRP parang negative pa rin. 'Di ba? So, pwede raw maging signal 'to ng merong mangyayaring kakaiba, mga idol, no? Sa ito, pwedeng bumaliktad agad diyan eh. Kasi sabi nga ng Franklin Templeton dito, mga idol, sa interview niya kaya sino ba 'to? Si Paul Baron. Sabi dito, Franklin Templeton, Chris Perkins admits a major crypto product announcement are coming soon. Bakit daw, mga idol? Kasi yung mga NDA, mga idol, medyo nag-expire na eh. So marami nang mag-a-announce eh. We have a very robust agenda. You're going to be hearing a lot of announcement from us, di ba? From Franklin Templeton yan. We are a huge believer in DeFi. So alam niyo naman na ang Franklin Templeton medyo matindi yan. Goods yan sa XRP at sa Ripple, mga lods. Makasama yan sa mga i-announce nila.
no? So pwedeng bumaliktad din mga idol sa mga susunod-sunod na mga pangyayari. Sabi nga, ano pa? Ito mga lodi, medyo interesting yung news na 'to, Gusto kong basahin natin ng malupit 'to. Kasi mga lodi, banks want blockchain without crypto. Imagine mo yung mga bangko, gusto nila gumamit ng blockchain pero walang crypto. A trend Ethereum backers call a race to the bottom. O, paliwanag natin dito para maganda-ganda, no? Ang post na ito ay tungkol sa pagpasok ng malaking bangko sa blockchain, pero gusto nilang gamitin ang blockchain nang hindi kinakailangan gumamit ng public crypto networks. Imagine that, mga idol. Ichipwera nila yun. Anong ibig sabihin ng blockchain without crypto? Ang sinasabi sa post, banks wants blockchain without crypto. Ibig sabihin, gusto ng mga bangko ang technology ng blockchain, lalo na para sa tokenization at settlement. Pero ayaw nila ng mga katangian ng public crypto networks tulad ng pagiging open, permissionless at accessible sa kahit sino. Kasi nga naman mga lodi, parang ang pinoprotektahan nila dyan is yung kanilang mga kliyente. Gusto nila private. Halimbawa, pwedeng gumawa ang isang malaking bangko ng sariling blockchain na private. Ayan, hindi basta-basta makakapasok ang public. Pwede silang gumawa nun sa blockchain. Permission o kailangan munang mag-approve ng ang institutions or yung users. Controlled. Ang bangko o consortium ng mga bangko ang may control, no? Ito yung kumbaga bangko pa rin yung magko-control. Closed system, hindi direktang connected sa public networks. Ito maganda to mga lodi kasi dito pumapasok yung Ethereum at XRP. Kaya sabi dito, closed system, hindi direktang connected sa public networks tulad ng Ethereum at XRP Ledger. So parang katulad nito yung gusto nila, itong dalawang to. Para saan nila gagamitin? Isa sa malaking dahilan ng tokenization, halimbawa, ang isang asset na nagkakahalaga ng 1 billion ay maaaring hati-hatiin at i-represent bilang digital token sa blockchain. Pwede rin gamitin para sa settlement, mabilis na paglilipat at pag-settle ng financial transactions. Tokenized assets, stocks, bonds, funds, deposits, at iba pang financial asset na represented digitally. Ano pa? 24/7 transaction, theoretically, maaaring gumana ang settlement kahit outside traditional banking hours. Kasi nga 24/7 yan mga idol 5 times a week. 24/7. Pero bakit tinatawag itong race to the bottom? Ito ang interesting part sa post. Ayon kay Vivek Raman ng Ether Realize, ang problema ay kinukuha ng banks ang branding at technology ng blockchain pero inaalis ang openness o yung openness o yung bukas na pagbibigay ng malaking value dito. Parang blockchain technology plus no public network plus no permissionless access equals private database na gumagamit ng blockchain architecture. Parang nawala yung mismong purpose, no? Kumbaga, ang purpose nga ng blockchain ay maging open, 'di ba? Traceable lahat, maging maging nakalista lahat, parang gano'n. Pero ang gusto ng bangko, gagamitin nila yung technology pero sikreto. Yung sa kanila, parang tinanggal nila yung main purpose ng blockchain. Hindi naman ibig sabihin na walang value ang private blockchain. Mas advantage ito para sa institutions lalo na sa compliance, privacy, identity at controlled settlement. Pero ang argument ng crypto industry ay ang malaking innovation ng blockchain ay hindi lang ang data-based technology. Kasama rito ang open network, interoperability, transparency, permissionless, participation at native digital assets. So lahat 'yun parang ayaw ng bangko Bakit mahalaga ito sa XRP and Ethereum? At iba pa crypto. Ito ang mas interesting para sa crypto holders. Kung ang mga bangko ay gumawa ng kanya-kanyang private blockchain, maaaring magkaroon ng maraming magkakahiwalay na financial system. Halimbawa, si BDO, Private Blockchain Asia, si Land Bank, siya naman si Private Blockchain B, si City Saving, siya naman si Private Blockchain C. Ang problema, paano sila magkakakonekta? Doon tayo papasok, mga idol, no? Dito pumapasok ang potential value ng public blockchain at interoperability networks. Kung kailangan nilang mag-transfer ng asset o value between different networks, maaaring kailanganin nila ng bridge. Alam nyo na yan. Liquidity network, settlement assets, or public blockchain infrastructure. Kaya hindi automatic na banks use private blockchain equals bad for crypto.
mas complicated kaysa doon. Kumbaga hindi porket nag-private yung banks, negative na agad sa crypto yun. Hindi. Ang malaking tanong ay magiging totally isolated ba ang private blockchain o bank blockchain o eventually kailangan nilang kumonekta sa public blockchain ecosystem. Kasi kung talagang total private sila, may hirapan sila mag-transact. So kailangan din talaga nila ng public blockchain ecosystem. Kung magiging isolated sila, mas kaunti ang direktang benefit sa public crypto networks. Pero kung kailangan nilang kumonekta sa public networks, doon maaaring magkaroon ng malaking opportunity para sa infrastructure tulad ng Ethereum, XRP Ledger at iba pang interoperable networks. Diyan na papasok yung mga bridge, mga idol, no? Para sa XRP holders, hindi ito nangangahulugan na banks are abandoning XRP. Siyempre naman. At hindi rin ito automatic na bullish para sa XRP kasi didepende yan sa paggamit nila ng technology, no, lalo na ng XRP ledger technology, no. Pero may isang importanteng distinction, private blockchain. Gusto namin ng blockchain technology pero kontrolado namin. Ayun talaga yung gusto ng kahit ng Swift, gusto ng Swift ganun mga idol. Gusto nila yung blockchain pero kailangan kinokontrol nila. Public blockchain, ito kasi yung sa atin. Open network ito at maaaring gamitin ng iba't ibang participant. Kung dumami ang tokenized asset at digital settlement, malaki ang magiging laban kung aling networks ang magiging infrastructure sa likod ng interoperability at liquidity. Sa tingin nyo ba, ang pinakamagandang technology ngayon? Blockchain technology. Bukod sa XRP Ledger. Kaya ang development na ito ay maaaring maging competition muna. Pero, maaari ring maging future demand driver para sa public blockchain infrastructure kung kailangan ng banks na makipag-connect sa labas ng kanilang sariling closed system. Sa madaling salita, hindi blockchain ang kalaban ng crypto. Siyempre naman, hindi naman pwede talaga maging kalaban yun, di ba? Ang tunay na debate ay private closed blockchain versus open public blockchain ecosystem. So doon na magkakatalo yan. Kung ano yung pwedeng kung magpa-full public sila pero kakailanganin nila ng ay full private sila pero kakailanganin nila kumonekta, kailangan nila ng public blockchain. Ano yung gagamitin nilang technology na maganda? 'Di ba? Sabi nga doon, doon na papasok, no? Opportunity para sa infrastructure tulad ng Ethereum at XRP Ledger. So ayan daw 'yun, mga idol, no? So grabe. Mainit-init, sobrang tindi ng mga news natin ngayon, mga idol. Inuna na natin dito sa bakbakan na bumalik na bakbakan ng Ukraine at Russia. Tapos yung pananakop, pananakop na no? Invasion, mga idol, ng mga immigrants sa UK. Grabe yan, mga lodi, no? Ang dami na nila dyan. Ano ang gagawin nila sa mga tao dyan, mga idol? Oh, alam mo, kahit sa puno, natutulog na sila. Oh, pati yung Pope nagalit na. O syempre yung China, mga lodi, update tayo nila dyan. At syempre yung mga mangyayari ngayong linggo sa ating market. Okay, aabangan natin yan. Kung magiging positive ba yan o negative. Pero ang pinakaabangan ko dyan, mga idol, yung Wednesday, Thursday. Doon talaga tayo magiging matindi niyan, Wednesday, Thursday, mga lods. No? Kasi doon yung meeting ni Trump sa mga crypto hustler OG. At syempre yung pagdating naman ng Thursday yung rules na ng CFTC. Kumbaga i-open nila kung ano bang gagawin natin mga batas dito, rules dito. So doon na malalaman 'yon, 'di ba? So ayan. Grabe. Ayan ang ating news ngayong Sunday night, mga lods, no. Pasensya na kayo, medyo ginabi na tayo, ha. So bukas bawi tayo, balik tayo sa normal na routine natin. Kita-kits mga idol, sana huwag niyo kalimutang i-like, subscribe, and comment. Click the notification bell. Check niyo lahat ng mga link diyan sa baba ng description natin, okay? So kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang gabi sa inyong lahat. At What's up? What's up? okay, yeah.